Mula sa angkan ng mayayaman si Laika, ngunit tumakas siya at tinalikuran ang pagiging CEO ng sariling kumpanya para takasan ang lalaking inireto ng pamilya para sa kanya. Humingi siya ng tulong sa estrangherong delivery driver na nadaanan kaya dinala siya nito sa probinsya. Doon naranasan niya ang mamuhay ng simple kasama ang lalaking galit sa mayayamang babae dahil sa naging karanasan nito. Pero paano niya haharapin ang buhay kung madiskubre niya na ang kasintahan ay isang mayaman rin at nagmamay-ari ng isang malaking kumpanya? Hanggang kailan nito itatago ang lihim sa kanya? Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isa na namang love story na tiyak na magpapailab sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng pusong sugatan, mga pusong sawi at mga pusong puno ng pagmamahal. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay pakilike po ng ating video, paklik din ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ma'am! Nakangiting bati ni Rhea nang pumasok. Ano na naman ang masamang balita ang dala mo? Tanong niya. Sabi ni Sir Edward, ikaw na muna ang bahala sa company kasi aalis siya papuntang Ilocos. Okay, basta bukas ng hapon kailangan niya makabalik ha? Ma'am, 1 week siyang mawawala. What? 1 week? Bulalas ni Laika. 1 week siyang aalis? Anong gagawin ko sa company? Kaya mo na yan, sabat ni Edward nang pumasok. Edward, nahihibang ka na ba? Bulalas ng dalaga. 1 week lang naman ate. Oh my gosh, no! Hindi ka aalis. Please, sasamahan ko lang kaibigan ko. Ikaw nga dapat ang umasikaso kasi ikaw ang panganay eh. Depensa ni Edward. Ayaw ko nga mag-manage ng company kaya naging designer ako eh. Sagot niya. Gusto lang niyang maging normal na empleyado at ayaw niya ng sakit sa ulo. Sige na Edward, matalino ka naman eh. I'm sorry ate, pero ngayon lang to. Pakiusap ni Edward na ikinasimangot ng dalaga. Rhea, tutulungan mo naman ako, di ba? Pakiusap niya nang tumingin sa personal assistant. Ako ang bahala, ma'am. Nakangiting sabi ni Rhea. Sige mga ate, alis na ako. Mag-van ba kayo? Chopper ng friend ko gagamitin. Sagot ni Edward at lumabas na. Anong gagawin ko sa kumpanyang to? Hihingi ako ng tulong kay daddy. Sabi niya. Ang dami ng branch ng kumpanya nila pero ang ama pa rin niya ang may hawak ng main branch nila at ang iba ay sila ng magkapatid. Iha! Sabi ni Amanda nang pumasok. Lola! Bulalas niya. Aalis sa Edward papuntang Ilocos. Nagpaalam nga siya. Sabi ng lola niya at inilapag ang mamahaling bag sa ibabaw ng mesa. Lola, ayoko na po mag-manage dito. Kaya ko naman pero oh my gosh, yung solo ko na naman ang responsibilidad, hindi ko kakayanin. Maarteng sabi ni Laika. Don't worry, ako ang bahala sa kumpanya. Sabi ni Lola Amanda. Really? Bulalas niya pero agad na sumimangot. Ayoko ng kapalit ah. Makipag-date ka sa anak ni Mr. Mondragon. Wika ni Doña Amanda. Na naman? Bulalas naman ni Laika. Ayaw mo? Sige. 1 linggo ka dito sa opisina. Oh gosh, I hate this. Sabi niya na walang choice. Pang-ilang reto na nila ito pero wala siyang nagustuhan dahil puro kayabangan lang ang binibida ng mga naging kadate niya. Mabait ba siya, Lola? Hindi ko pa siya nakita pero sabi ni Mia, mabait naman. Yung last guy na inireto ni Mia sobrang yabang. Sabi niya. Try mo lang iha. Sabi pa ni Lola. Okay Lola, basta mula bukas, ikaw na ang bahala sa company ha? Pakipag-deal niya. Okay, isaan ko na lang address kung saan kayo magkikita. Pagpayag ni Doña Amanda sa apo. Ma'am, sure ka ba sa imi-meet up mo? Tanong ni Rhea na lumabas ang lola niya. Last na to. Ayaw kong mag-manage ng company dahil ang toxic na ng buhay ko. Sagot niya. Pwede ko namang sabihin na hindi ko siya gusto, di ba? Isa pa, hindi sila titigil kapag wala akong mahanap na boyfriend. True. Pagsang-ayon ni Rhea. Suot ang maong jeans,
white t-shirt at sneakers ay pumasok si Laika sa isang mamahaling restaurant. "Reservation for Miss Del Mundo," sabi niya sa babaeng sumalubong sa kanya. "This way, ma'am." Magalang na wika ng babae na tinuro ang pinakadulong table. "Thank you." Pasalamat niya at naglakad patungo dito. Tumayo ang lalaking halos kaedad lang niya. "Hello, Likes, right?" Tanong nito. "Yes, nag-order ka na pala." Sabi niya na napatingin sa pagkain sa table. "Inaasahan ko na darating ka na ng maaga, kaya nag-order na ako." "Hindi mo man lang tinanong kung ano ang gusto ko?" Sabi niya at naupo, ni hindi man lang siya nito pinaghila ng upuan. "Nasabi na ng Lola Amanda mo." Sagot nito. "Okay, that's it." Sabi ng dalaga at nagsimula ng kumain para makauwi agad. "Laika, right?" Tanong ulit nito. "Yes, and you are?" "Sancho Mondragon." Sagot nito at ngumiti. "Ang ganda mo pala, kahit na simple ang suot mo para sa magarbong date." Napataas ang kanang kilay ni Laika. "What do you mean?" "Ang dami ko nang nakadate. Mostly sa kanila ay revealing ang suot na kulang nilang ilalabas na ang itinatago. Halos lahat ng babae na nakadate ko ay gustong iuwi ko sa kondo." Napatigil sa Laika sa pagkain at naikuyom ang kamao. Hindi naman talaga kagwapuhan ang kaharap pero ito na yata ang pinakamayabang na nakilala niya. "You know what? Mas lalo lang nila akong iniinis noong malaman nilang marami na ang branch ng company namin at mayroon pa kami sa ibang bansa. Kung hindi mo na itatanong, ang dami naming international branch kaya kayang-kaya kong buhayin na magiging apo ng apo ko nang hindi nagtatrabaho. Kaya ko silang bigyan ng mamahaling sasakyan at patayuan ng mansyon." Nagmamayabang na wika nito, kaya nawala na talaga ng gana. Sa Laika. "Ang lamig dito," sabi ng dalaga at napayakap sa sarili. "Sobrang hangin pa." "Kailangan mo lang siguro ng init," nakangising sabi nito at umusod para tumabi sa dalaga. "Ano ang ginagawa mo?" Galit na saan ni Laika sabay tayo nang yakapin siya nito sa libalikat. "Excuse me, CR lang ako." Walang lingong iniwan niya si Sancho at tumungo sa likuran ng restaurant. "Excuse me, miss, may backdoor ba dito?" Tanong niya sa nakasalubong. "Diretso lang ho, ma'am. Tapos kanan sa dulo." Sagot nito. "Thanks." Pasalamat niya dahil nasa harapan ng bodyguard niya at ayaw niyang makita siya ng mga ito. Kapag nalaman ng lola niya na failed na naman ang date niya, papagalitan na naman siya at irereto sa iba at iyon ang ayaw niya. Palingon-lingon siyang lumabas dahil baka may makakita sa kanya. Walang tao dito sa likod at kaunti lang din ang sasakyang nakaparada. "Kuya!" Tawag niya sa lalaking sumakay sa pick-up. "Kuya, sandali!" Tawag niya na patakbong lumapit. "May kailangan ka?" Tanong ng lalaking nakatunghay sa kanya. Napalingon si Laika sa bodyguard na palingalinga. "Kuya, pasakay!" Sabi niya at binuksan ang pinto. "Miss, aalis na ako. Malayo pa ang biyahe ko kaya bumaba ka na." Sabi ng lalaki. "Kuya?" Naiiyak na sabi niya tinawakan sa kanang braso ang binata. Please, i-drive mo naman muna ako. Doon na lang ako sa dulo bababa." "Miss? Kuya, nakita mo ba ang lalaking yun?" Tanong niya sabay turo sa bodyguard. Kuya, gusto niya akong kunin. Please, tulungan mo ko." Luha ang pakiusap ni Laika. Wala na siyang choice kundi magdrama. "Please, kahit sa kabilang kanto na lang." Napabuntong hininga ang binata at nagmaneho palayo. Tumigil siya sa kabilang kanto. "Baba na." "Kuya, saan ka ba pupunta?" "Wala ka na roon. Baba na." Napasulyap si Laika sa binatang kahit na luma ang shorts at t-shirt ay mukhang katiwa-tiwala naman. Kuya, please naman. Sasama ako sa'yo." Napatingin ang binata sa kanya at sinuri siya. "Kuya, mabait ho ako. Kailangan ko lang talaga makatakas sa bahay dahil gusto akong ireto ng nanay ko sa matandang nakilala niya sa resto bar." Pagsisinungaling niya at umiyak. "Alam kong mahirap lang kami pero hindi ko talaga kayang makisama sa lalaki na para ko ng ama." "Umuwi ka at makipag-usap sa nanay mo. Hindi ko na problema yun." Kuya, hindi mo alam kung gaano ako natakot. Nakita mo ba ang humahabol sa akin kanina?" Na ang tinutukoy ay bodyguard niya. Kuya, please. Pansamantalang munang sasama ako sa iyo kahit na 1 week lang. Babayaran kita. May pera ako."
Napatingin ang lalaki sa sasakyang palapit sa kanila kaya nagmaneho ito. Nakahinga ng malalim si Laika nang hindi na nakipag-usap pa ito sa kanya. Dahil sa pagod, napapikit siya. Nagising na lang siya nang marinig ang ingay ng mga tao. Saan na tayo? Batangas Port, sagot ng binata kaya nagulat siya. Batangas? Saan tayo pupunta? Sa Mindoro, sagot ng binata. Kung gusto mong bumalik, bumaba ka na bago pa umalis ang barko. No, ayoko. Tanggi niya, sasama ako sa iyo. Miss, hindi ako mapagkakatiwalaan na tao. Okay lang, sagot ng dalaga. Balita ko, mababait ang mga taga Mindoro. Mali ang balitang nasagap mo. It's okay. Ani Laika sa kinuha ang cellphone. Napatingin naman ang binata sa kanya. Bigay rin to ng matandang lalaki na yun sa akin. Sabi niya dahil naka-iPhone 14 pa siya. Itinext niya mga magulang na magbabakasyon muna siya at wag na munang hanapin tapos ini-off na ang cellphone para hindi maistorbo. Wala akong pakialam. Basta pagdating sa Mindoro, maghiwalay na tayo. Salubong ang kilay na sabi nito at binuksan ang sasakyan. Teka, saan ka papunta? Tanong ng dalaga at bumaba rin. Sumunod siya rito sa itaas. May mga upuan kaya naupo siya kasama ang mga biyaherong uuwi ng probinsya. Gusto mo ng noodles? Tanong ni Laika. Ibili kita. Tumayo siya at bumili ng 2 beef noodles at binigay sa binata ang isa, matapos palagyan ng mainit na tubig. Kuya? Magkaedad lang tayo kaya wag mo akong makuya-kuya. Sabi nito. Ano pala ang name mo? I'm Likes. Pakilala niya. Peter. Tipid na sagot ng binata. Peter. Ulit ng dalaga. Bakit ka pala uuwi ng Mindoro? Doon ako nakatira. May i-deliver lang ako sa Maynila. Sagot ni Peter. I see. Wika ni Laika. Dahil ilang oras din ang biyahe patungong Mindoro, nahiga muna ang dalaga. Nagising siya nang dumaong na ang sinasakyan nila kaya ibinaba nila ulit ang sasakyan dala ng binata. Ilang oras pa ang biyahe sa probinsya nito sa Mindoro kaya nakatulog ulit siya habang nagdadrive si Peter. Miss, pukaw ni Peter kaya nagmulat na ng mga mata ang dalaga. Saan na tayo? Tanong niya na pare-pareho ang disenyo ng bahay sa labas. Subdivision ba to? Baba na. Sabi ng binata kaya bumaba siya. Binuksan nito ang gate ng bungalow na bahay. Ito ang bahay mo? Tanong niya na iginala ang paningin. Kompleto naman sa gamit. In fairness, maayos ha? Siguro malaki ang sahod mo sa company ninyo. Sakto lang. Naipundar ko ito noong nasa ibang bansa pa ako. Sagot ni Peter. Kung gusto mong maligo, sa kanan ng banyo, pwede mong gamitin ang kabilang kwarto. Ano palang trabaho mo sa ibang bansa at saang bansa? Africa, sagot ng binata. Don't worry, may pera pa ako kaya tutulungan kita sa pagbayad ng monthly mo. Magpahinga ka na, sabi ni Peter at kinuha ang lumang cellphone saka sinagot ang tawag. Lumabas siya para hindi marinig ni Likes ang usapan nila ng kausap sa kabilang linya. Napatingin naman si Laika sa litratong nasa sala. Mukhang nagtrabaho nga ito sa ibang bansa dahil nakasakay ito sa malaking truck kasama ang ibang lahi. Pagpasok sa bahay, sala agad. Tapos sa kaliwang side ay CR at ang 2 magkatapat na kwarto. Pumasok siya sa isang silid na sinabi ni Peter na tulugan niya. Mukhang pambabae ang kwarto dahil Hello Kitty pa ang nakalatag roon. Lumapit siya sa bedside table para tingnan ang nasa larawan. Si Peter na may kaakbay na babae. Kung nagugutom ka, magsaing ka. Sabi ni Peter kaya muntik na niyang mabitiwan ang hawak na litrato. Sorry, na-curious lang ako. Sabi niya sabay lapag ng litrato pero lumapit ang binata at kinuha ang larawan saka tinago sa drawer. Pasensya ka na. Okay lang ba sa asawa mo na dito na muna ako? Wala akong asawa. Girlfriend? Wala. Sagot ni Peter. May damit na pambabae riyan. Gamitin mo na muna. Magpapahinga lang ako sa kwarto. Sabi ng binata at lumabas na. Hindi na nagtanong pa si Laika. Mukhang hindi kampante si Peter na pag-usapan ng babae kaya hindi na siya nagpumulit pero nandoon ang curiosity niya. Nahiga siya sa kama. Ang liit lang ng kwarto kaya nanibago siya dahil mas malaki pa ang kwarto niya kaysa sa buong bahay ni Peter. Mukhang mabait naman siya kahit na may pagkasuplado. Bulong niya at naghanap ng damit na ipampapalit. Kinuha niya ang tuwalya
at binuksan ang pinto pero natigilan siya na makita si Peter na tanging tuwalya lang ang nakatakip sa katawan nito. Napakagat siya sa ibabang labi. Hindi siya aware na ganito pala kaganda ang tinatagong katawan ng binata dahil kayo manggi. Tila kumikinang ang abs nito at ang laki pa ng muscle sa braso. Kung pag-iinteresan mo ang katawan ko, umalis ka na sa pamamahay ko. Salubong ang kilay na sabi ni Peter kaya tila binuhusan ng malamig na tubig ang dalaga. Sorry, nagulat lang ako. Hindi ako sanay na may kasamang lalaki sa bahay. Nakikitira ka lang, kaya hindi ako mag-a-adjust. Seryosang sabi ni Peter at pumasok na sa kanyang silid. Okay, magtiis ka, Laika. Bulong ng dalaga at pumasok sa banyo. Kung mali man ang desisyon niya sa buhay na sumama sa hindi niya kilalang lang lalaki, malalaman niya ang consequences sa mga susunod na araw. Sa ngayon ay kailangan muna niyang magpahinga. Good morning! Bati niya nang lumabas dahil nakaamoy siya ng tuyo. Kumain ka na, sabi ng binata na nakahanda na ang pagkain sa mesa, pritong tuyo at itlog na maalat na may kamatis ang ulam nila. Mukhang masarap ang ulam natin sabi ni Laika at naupo sa kakumuha ng ulam. Minsan lang sila kumakain ng tuyo dahil kapag magluto ang katulong ay nangangamoy ang buong bahay. Pagkatapos mong kumain, bumalik ka na sa... Wala na akong pamilyang babalikan. Agad na sabi niya, dito na lang muna ako sa'yo. Magtatrabaho ako, tutulungan kita. Consider mo na lang ako na boarder mo. Hati tayo sa monthly payment ng bahay at kuryente. Ayaw ko na bumalik sa magulong mundo sa Maynila. Ayaw ko may kasamang babae sa bahay. Seryoso na sagot ni Peter. Hindi naman tayo madalas na nagkikita Sabi niya at nagsimulang kumain. Hindi ako magiging pabigat sa'yo, promise. Hindi kumibo ang binata. Ipinagpatuloy lang nito ang pagkain hanggang sa matapos. Ako na ang magligpit ng hugasan. Sabi niya kahit na hindi siya marunong maghugas ng plato. Pumasok sa banyo ang binata at nag-toothbrush. Pagkatapos ay nagpalit ng damit at lumabas. Saan ka pupunta? Tanong ng dalaga na napatingin sa suot ng binata. Nakamaong na shorts ito at puting sando. Tapos tsinelas pa na Icelander ang suot. Magtatrabaho. Pagdating ko kailangan wala ka na dito. Sagot ni Peter at kinuha ang susi ng pick-up sa ibabaw ng TV. Wala akong alam sa lugar na to kaya baka mawala ako. Nag-aalalang sabi ni Laika pero hindi siya pinakinggan ng binata. Narinig niya ang pag-alis ng sasakyan kaya dali-dali niya kinuha ang cellphone at binuksan. Nakatanggap siya ng maraming messages pero ang secretary lang niya ang inireplyan niya para hindi sila mag-alala. Napatingin siya sa cellphone nang may tumawag. Hindi niya matiis ang ina kaya sinagot niya ito. Ma'am! Ayaw ko po talagang umuwi. Don't worry, I'm fine. Wala akong kumuha sa akin. Mahinahong sagot niya. Oras na malaman nilang si Peter ang kasama niya, ay baka ipakulong nila ito at sabihin kinuha siya. Kawawa naman ng lalaki na namumuhay ng simple lang. Iha, nag-aalala kaming lahat sa iyo. Sabi ng kanyang ina. Nasaan ka ba? Mom, sasabihin ko sa iyo but not now. Promise, okay lang ako. Need ko lang po mag-unwind. Panigurado niya, kapag kailangan mo ng allowance, sabihan mo lang ako ha. Sure, Mom. Liz, ikaw na ho ang bahala kay Daddy and don't tell kay Lola. Ayaw ko po talaga mag-asawa at hindi ko gusto ang mga inirereto niya. Pakiusap niya. Okay. Pagpayag ng kanyang ina sa kabilang linya. Bye, Mom. I love you. Sabi niya bago tinapos ang tawag. Ano ang kahihinatnan ng pagsasama ni Laika at Peter sa iisang bubong, lalo na at estranghero sila sa isa't isa? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.